Ang counter-attack na ginawa ni Captain Balsamilco at ng First Prince na si Benjamin para magawa ng paraan at para matapatan ang napaka-invincible na ability ng panig nila Hulkenberg. Ang pag-reveal ng napaka-OP na army naman ng Second Prince na si Camilla na ina-acknowledge ni Camilla bilang ang kanyang sariling cursed assassins na mas kilala sa tawag na Untouchables. Huwag niyo kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring na din ang bell button guys para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Curse at makikita natin na sa pinakaunang panel ay magte-take place ang POV dito naman sa residence or sabihin natin sa kampo sa panig ng First Prince na si Benjamin. Habang pinag-uusapan ng Prince, ng Captain na si Balsamilco at ng guard na nakabantay sa 7th Prince na si Lazarus kung ano daw talagang nangyari para malaman nila kung anong ginawa ni Shikaku at anong dahilan kung bakit ito nag-commit ng suicide. Nabanggit dito ng bodyguard na ito na itong si Kanji Doll na hindi din niya alam. Kasama ang 5 pang mga individuals, lahat sila ay nasa loob ng master bedroom. Ang 5 individuals na yon ay si Prince Lazarus, ang kanyang personal na bodyguard na itong si Barate, ang 2 sa mga hunters na nanggaling sa Hunter Association, si Ridge at si Basho, at ang pinakahuli naman sa 5 yon ay ang bodyguard na ipinadala ng Second Queen, si Famul. Ayon kay Kanji Doll, nang mangyari ang insidente sa loob ng master bedroom ay nanunood daw itong si Lazarus ng isang movie habang tumitira at nag-hits ng kanyang good shit. Ayon kay Kanji Doll, bago mangyaring insidente na pagbaril nga nitong si Shikaku sa kanyang sariling ulo, talagang aware at nararamdaman daw nila ang rumbling aura, ang dumadagundong na aura na nanggagaling sa room nitong sila Hulkenberg. However, hindi nila nararamdaman at hindi nila na-detect sa kanilang radar ang presence nitong si Shikaku sa harap ng kanilang pinto. Subalit nang mamatay daw si Shikaku, nawala din agad ang nagra-rumbling na aura na yon. At base daw sa sinabi ng isa sa mga bodyguard na nakita ang insidente ng pagbaril nitong si Shikaku sa kanyang sarili, sinabi pa daw nitong si Shikaku na long live Prince Benjamin bago ito magpakamatay, na dahilan kung bakit naisip nitong si Kanji Doll na pwedeng interlinked and konektado talaga ang pagpapakamatay ni Shikaku at nang nag-uumapaw ng dumadagundong na aura na yun ni Hulkenberg. Ang theory nitong si Kanji Doll ay pwedeng sa sobrang lakas daw ng aura ng nitong sila Hulkenberg ay nagawa nitong matakot si Shikaku to the point na nagkaroon sila ng deal na kung saan ang deal na kapalit ng kaligtasan nitong si Prince Benjamin ay ang buhay naman nitong si Shikaku, na dahilan kung bakit napatanong bigla itong si Benjamin na kung sinasabi daw ba nitong si Kanji Doll na ang dahilan kung bakit nagpakamatay itong si Shikaku ay para protektahan lamang siya. Nang dahil na nga sa parabang hindi naniniwala at nagda-doubt, nagdududa itong si Benjamin sa sinasabi ni Kanji Doll, in-explain pa ito ni Kanji Doll even further habang sinasabi na basing daw sa rumbling aura na yon sa sobrang intense ng degree ng aura na nararamdaman nila mula kila Hulkenberg, para bang ito'y nanggagaling sa isang emitter type na Nen ability at meron itong kakayahan na mag-release ng isang supersonic na fireball with a diameter of 5 meters minimum. Just think of that guys, napakalaki nun para sa isang emitter. At ayon dito kay Kanji Doll, gamit ang ataking yun, napakadali nitong mawawasak ang mga dingding na nagse-separate sa kanila. At dahil na nga sa sobrang tindi ng ataking yun, sa sobrang massive, sa sobrang lakas ng na-emit na power mula sa ataking yun nila Hulkenberg, hindi na importante kung marunong pa silang gumamit ng Nen o hindi. Dahil kahit na marunong pa sila, magiging napaka-fatal nun pag tinamaan sila. Na para bang ang gustong sabihin dito guys nitong si Kanji Doll, kahit may Nen reinforcement ka, kapag ganun katinding ataking tatama sa'yo, tiyak patay ka talaga. So possibly, yun daw ang ginawang pagtetrete nitong sila Hulkenberg, na dahilan kung bakit inisip ni Shikaku ang kapakanan ng prinsipe, kaya napilitan siyang i-exchange ang kanyang buhay para hindi patayin nitong sila Hulkenberg itong si Benjamin ng walang kamalay-malay. Pero agad siyang siningitan nitong si Captain Balsamilco habang sinasabi na oo, plausible. May point daw itong si Kanji Doll at nag-a-agree naman daw itong si Balsamilco sa kanyang overall assessment. However, there are 3 problems sa theory nitong si Kanji Doll, na dahilan kung bakit biglang natakot at kinabahan si Kanji Doll dahil napakadami nun. 3 pagkakamali at 3 errors mula sa kanyang ginawang theory. Kaya naman agad niyang tinanong si Captain Balsamilco kung ano ang 3 yun, na agad namang in-explain ng captain ng kanilang bodyguard squad. Ang pinakaunang tanong nitong si Captain Balsamilco, akala daw ba talaga nitong si Kanji Doll ay aatakihin nitong si Hulkenberg, si First Prince Benjamin,
Dahil unang-una sa lahat, nasa loob pala sila ngayon ng detention center under the surveillance ng double VIP area dahil wala sila ngayon mismo sa kanilang sariling residence. Nasa area sila malapit sa mga VVIP, meaning kailangang patamaan nitong sila Hulkenberg ang iba pang nakaharang na mga residences na ang 12th at ang 13th Prince para lamang tamaan itong sila Benjamin na nasa lokasyon ngayon ng double VIP area. Kaya naman naisip agad nitong si Balsamilco na oo, na-awaken nga itong si Hulkenberg. Pero that is too much of a change. Kahit na nagkaroon siya ng napakatinding willpower, kahit napaka-decisive niya na ngayon, hindi yun sapat para pumatay itong si Hulkenberg na kanyang mga nakababatang mga kapatid para lamang ma-achieve ang pagpatay sa First Prince. At ayon din dito kay Captain Balsamilco, walang kwenta kahit gaano pa yung kalakas. That is impossible. Hindi yun gagawin nitong si Hulkenberg ng ganun kadali at ng ganun kagaan. Now of course, alam naman natin guys na napakatotoo, napaka-posible kaya hindi naman tumanggi itong si Canjidol at sinabi niya na tama naman daw ang assessment nitong si Captain Balsamilco. Ang pangalawang tanong, bakit suicide? Kung ganung nakokontrol or namamanipulate na nga nitong sila Hulkenberg si Shikaku, bakit hindi niya ito utusan na patayin or i-assassinate ang prinsipe? Bakit kailangan pa nitong magpakamatay na wala naman silang mabe-benefit? Wala silang mapapala kahit mamatay pa ang bodyguard na isinend sa kanila dahil napakadali lang naman nila yung mapapaltan. Now as for the third error, ang pinakahuling tanong nitong si Captain Balsamilco, sigurado daw ba itong si Canjidol na pwedeng patayin ni Hulkenberg itong si Prince Benjamin gamit ang kanyang ability? Dahil unang-una sa lahat, ayon sa kanyang sariling assessment, base sa characteristics nitong si First Prince Benjamin, kung talagang magmamanifest ang kanyang sariling Nen Beast base sa pagkatao ni Benjamin, hindi ito mag-aaksaya ng oras. Susugod ito agad, papatay niya ang lahat ng kanyang mga katunggali, ang lahat ng iba pang mga prinsipe para makuha niya na agad ang trono. But it seems, kahit na 100% talaga siya na alam niya ganun katindi at ganun ka-aggressive ang Nen Beast ni First Prince Benjamin, bakit hindi yun ito ginagawa? There's only one explanation daw at yun ay ang hindi nila pwedeng patayin ang isa't isa. Hindi pwedeng magpatayan directly ang mga Nen Beast at hindi din pwedeng patayin ng mga Nen Beast ang ibang prinsipe. Kung paano yung nangyari, it must be like the law daw sa loob ng Kakin Empire. Tulad ng Royal Capital Law nila, it is a capital violation na patayin ang mga royals, na patayin ang mga prinsipe. At kahit na meron silang royal authority, kahit pa sabihin na isa silang prinsipe na parte sila ng royal family, kapag kinomit nila ang ganong klase ng krimen, meron itong kaukulang capital punishment. Meaning, maaring may isang hidden rule, isang unwritten na regulations sa ginaganap na succession war na hindi talaga yun pwedeng gawin. At maging itong si Hulkenberg daw, bago pa man lamang sila sumakay sa Black Whale na hindi pa alam ni Hulkenberg ang tungkol sa Nen, wala naman itong balak na patayin ang kahit na sino sa kanyang mga kapatid. Binabalak pa nga sana nitong mag-withdraw. Pero kahit na ngayon na na-awaken siya, kahit na ngayon na na-steal niya na ang kanyang resolve, napatigas niya na ito at talagang gusto niyang makuha ang trono para mabago ang Kakin Empire, hindi pa rin iisipin ng Nen Beast nitong si Hulkenberg na patayin itong si Benjamin dahil unang-una sa lahat, it is against the rules nga. At kung babasehan naman daw ang karakteristik nitong si Benjamin, hindi din yun gagawin ng kanyang sariling Nen Beast dahil hindi naman isang ruthless killer ang Ninth Prince. Nang dahil dito napaisip itong si Canjidol habang sinasabi na hindi pa daw ganun kalalim ang mga nagawa niyang assessment. Pero base sa mga sinabi ni Captain Balsamilco, nangangahulugan daw ba yun na na-manipulate itong si Shikaku? Na sinagot naman ni Captain Balsamilco na hindi pa rin na-explain ang mga bagay-bagay. Kahit na-manipulate si Shikaku, bakit naman ito uutusan na mag-commit ng suicide? At unang-una sa lahat, bilang isang kapwa manipulator daw, alam nitong si Shikaku kung paano mag-conduct ng countermeasures kontra sa mga kalaban na marunong din gumamit ng manipulation or ang mga kalaban na may manipulation and ability type. Dahil ayon dito kay Captain Balsamilco, there is a certain rule pagdating sa mga manipulators at yun ay ang first come, first serve. At dahil na nga doon, inuutusan at minamanipulate agad ni Shikaku ang kanyang sariling katawan para hindi gumana ang manipulation na ibibigay ng kanyang kalaban. Dahil first come, first serve nga, kailangang matapos muna ni Shikaku ang ibinigay niyang order sa katawan niya bago mag-take effect ang manipulation order na ibinibigay naman ng kalaban niya. Nagulat pa nga dito itong si Canjidol dahil hindi daw niya alam na posible pala yun at ginagawa yun ng mga manipulator. Na sinagot nitong si Balsamilco na it is a common knowledge pagdating sa mga manipulator. Pero ang bagay na ito
ay hindi alam at hindi pa aware maging itong si Rian, na dahilan kung bakit pinagdududahan na nga dito ni Balsamilco si Rian kung dapat ba niya itong i-deploy para i-assassinate ang Nen Beast ni Hulkenberg o hindi na, dahil baka itong si Rian pa ang mawala sa kanilang panig. But one question still remains. Bakit nagpakamatay itong si Shikaku? Na dahilan kung bakit ang sagot na dito ni Balsamilco para masagot daw ang tanong na yun nitong si Kanjidol, kailangan niya nang i-conduct ang napakatinding investigation sa loob ng residence nila Lazarus. Kaya naman for the meantime, binago niyang ibinibigay niyang order dito kay Kanjidol. Hindi na yon ang pagmatyagan ang Nen Beast ni Lazarus, hindi na ang humanap ng paraan para mapatay itong si Lazarus, kung hindi ang alamin ang rason. Ang alamin ang lahat ng information and details na may kinalaman sa pagpapakamatay ni Shikaku. Ang brainstorming na ito at ang exchange ng information sa gitna ni Balsamilco, ni Benjamin at nitong si Kanjidol ay nag-take place sa ika-9 na araw at exactly 10 AM in the morning. Meaning nangyari ito bago ang pinakahuling panel sa previous chapter. Subalit dumating naman ang switching of scenes at makakarating na tayo sa mismong araw na kung saan nangyari ang naramdaman nila Kurapika. Sa araw na ito, sa ika-10 day at exactly 11:30 AM ng Tuesday ay naramdaman din nitong sila Benjamin ang napakatinding rumbling na naman ng aura, ang dumadagundong na Nen mula kila Hulkenberg. Tulad ng nasabi ni Kurapika, pareho sila ng nasabi nitong si Benjamin. Nagiging mas maiksi na daw ang intervals ng paulit-ulit nilang nararamdaman na rumbling ng aura na yon. Meaning mas madalas na nila yung nararamdaman, pero dito nakareceive sila ng special message. Isang special na code na tanging ang mga bodyguard lamang nitong si Benjamin ang nakakaalam. At yun ay ang kapag tumunog ang kanilang ngipin ng 2 beses na tulad ng ay nangangahulugan na nasa loob sila ng isang laban, na they are engaging in a battle, na alam nila na nakikipaglaban ngayon ang panibagong bodyguard na ipinadala nila dito kila Hulkenberg na si Vic. Nang dahil na nga sa nasa battlefield ang isa sa kanilang mga soldiers, nakinig ng mabuti si Balsamilco at itong si Benjamin para makagather ng sapat na information na pwede nilang magamit kontra kay Hulkenberg. However, ang narinig nila dito ay ang walang habas na pagpapaparusa ni Hulkenberg dito kay Vic. Dahil ayon dito kay Vic, ginawa niya ang lahat, ginagamit niya ang lahat ng kanyang mga abilities, pero hindi ito nagiging effective. Walang ataking tumatalab daw kay Hulkenberg, at ang mga atake ni Hulkenberg, napakadali siyang tinatamaan, hanggang dumating sa punto na hindi na nakakapagsalita itong si Vic at nagsisisigaw na lamang siya. There was a moment of silence dito kay Captain Balsamilco at kay First Prince Benjamin habang iniisip nila na talagang napakatinding kalabanin ngayon ni Hulkenberg. Nabanggit dito ni Benjamin na ang Nen ability pala ni Vic na ang two sides of the same coin tackle shield ay isang offensive and defensive ability. Kaya inakala nila na magagawa nung maging effective kontra kay Hulkenberg, but it seems wala na yung nagawa. Hindi effective at parang pinaglaruan lang yun ni Hulkenberg. Dito nila na-confirm na kung ganun katindi ang ability ni Hulkenberg, kung ganun siya ka-aggressive at kung ganun talaga siya ka-invincible, nangangahulugan lamang yun na ang defense at ang atake nitong si Hulkenberg ay parehong hindi mapipigilan, na para bang isa itong unstoppable spear at isang impenetratable shield. Kaya naman daw kahit alam mo na ang atake, kahit alam mo na tatamaan ka nito, wala kang magagawa dahil hindi mo yun mapipigilan. Kahit mag-counter-attack ka, hindi yun magiging effective. Kaya once na makatapat mo si Hulkenberg, automatic, talo ka agad. Na dahilan kung bakit naisip nitong si Benjamin na hindi posible. Sa loob ng napakaliit na amount of time ay hindi yun magagawang mapag-aralan nitong si Hulkenberg. Kaya may isang explanation lamang dito. Kakailanganin niya ang lakas ng kanyang buong team, ng kanyang buong squad para ma-pull off ang ganitong klase ng kapangyarihan. At hindi lamang yun, kahit na nag-a-agree itong si Captain Balsamilco sa sinabi nitong si Benjamin, there should also be an equal exchange para makuha ang ganong klaseng lakas ng kapangyarihan. Na dahilan kung bakit inassume nila dito na ang kapalit ng bawat atakeng gagawin ni Hulkenberg ay ang buhay ng isa sa kanyang mga kasamahan. Nang dahil dito agad na chinek nitong si Benjamin ang kanyang palad para tingnan kung lumipat na din ba sa kanyang ability ni Vic. Pero hindi pa yung nangyayari, na nangangahulugan na tanging si Shikaku pa lamang namamatay at itong si Vic ay buhay pa rin as of this moment. Pero ayon dito kay Benjamin, napakadelikado na nitong si Hulkenberg. Ang tanging alam nila tungkol kay Hulkenberg ay meron nitong mga emitter attacks. Pero besides that, wala na silang alam na kahit na anong clue. Kaya naman isinuggest niya na dito kay Captain Balsamilco na dapat na daw ba niyang gamitin ang owl na inilagay niya dito kay Camilla gamit ang ability ni Muse
at ilipat na yon sa isa sa mga bodyguard na ipapadala nila kay Hulkenberg. By that way, makikita nila kung ano mangyayari at mapag-aaralan nila ang ability ni Hulkenberg. Pero hindi dito nag-agree si Captain Balsamilco habang sinasabi na that's inadvisable. Hindi daw yun magiging worth it para sa kanila dahil unang-una sa lahat, hindi din naman nila alam kung anong ability ni Camilla. Pareho silang dangerous at pareho silang mga threat. However, dalawang ability ni Camilla. Ang ability niya na ginamit niya para instantly patayin itong si Muse matapos niyang patayin si Camilla at ang ability ng kanyang Nenbeast. Kaya naman hindi nila pwedeng basta-basta alisin ang kanilang ginagawang surveillance kay Camilla dahil at some point pwedeng itong si Camilla ang magsilbing kalaban na hindi nila inaasahan. Pero ininsist pa rin dito ni Benjamin na as of now, itong si Hulkenberg talaga ang greater threat dahil napakadaya at napakadelikado nga nito. Kaya naman nireassure siya nitong si Captain Balsamilco na siya na ang mag-handle ng mga bagay-bagay. At dito natin makita guys kung gaano din talaga katindi ang strategical thinking nitong si Captain Balsamilco. Ayon dito kay Captain Balsamilco ay may nangyayari niyang napakatinding pagpatay sa ibaba ng mga tiers. Sa lower tiers na kung saan naganap ang mass murder na hindi pa alam kung sino pa rin ang suspect. Dahil doon, naisip niya na pwede niyang ikonekta ang mass killings na yon sa ginagawang anomalya nitong si Hulkenberg. Dahil napakadami na nga ng pinapadala nilang mga royal guards ng mga royal soldiers mula dito kila Benjamin pero pinagpapapatay at pinapatulog nitong si Hulkenberg ang mga pinapadala nilang personnels. Ngayon naisip niya na kung hindi nila kayang palagan, kung wala talaga silang magagawa sa ability ni Hulkenberg, the only choice left ay ang hindi ito hayaan na magamit ang ability yon. At base sa kanilang theory kanina, nakasama sa requirement and conditions para magamit ni Hulkenberg ang ability yon, ay kailangan niya ang tulong ng kanyang mga teammates, ng kanyang buong squad. Kaya binabalak nitong si Captain Balsamilco na paghiwa-hiwalayin sila, therefore, hindi magagamit nitong si Hulkenberg ang kanyang ability. Nang dahil dito hindi nagtagal, agad namang dumating itong si Steiner at itong si Pukert na ang mga miyembro ng Kaken Justice Bureau Investigation Department para arestohin itong si Hulkenberg at para ilayo siya para hindi magkaroon ng kahit na anong interaksyon sa kanyang mga bodyguards. Dahil dito, naisip agad ni Captain Balsamilco na tulad ni Camilla sa pamamagitan ng kanilang royal authority, hindi sila basta-basta makukulong at pakakawalan din sila at some point nang dahil lang nga sa insufficient evidence pero kahit papano, maipe-place naman sila under surveillance. Kaya naman sa pagkakataon na mangyayari ang opening trial, kailangan nilang i-grab ang golden opportunity para patayin at eliminate itong si Hulkenberg. Now, oo, medyo madumi ang ginawang proseso and way nitong sila Captain Balsamilco para i-handle itong si Hulkenberg, but there is no other way guys. Alam nila na hindi nila magagawang palaga ng harap-harapan si Hulkenberg, kaya kailangan nilang gawin ang stunt na to. But switching of scenes guys, makakarating naman tayo ngayon sa residence ng 6th Prince na si Tyson na kung saan ay katatapos lang ni Izuna sa kanyang shift at sinasabihan niya ngayon ng kanyang partner na itong si Giuliano na siya na ngayon ang papalit sa pagbabantay kay Tyson. However, itong si Giuliano guys, it seems as if medyo para bang may pagbabago sa kanya na habang nagtatagal unti-unti nang napapansin itong si Izuna. Hindi pa naman ito na-specify sa chapter na ito at sa chapter na ito ay para bang may kung ano-ano lang na pinagsasabi si Giuliano habang patuloy niyang binabasa at para bang nagkakaroon na siya ng interest sa aklat nitong si Tyson na dahilan kung bakit pinaalalahanan pa siya ni Izuna na bilang mga hunters, ang trabaho lang nila ay ang samahan, i-escort at ang i-secure ang safety ng mga binabantay nilang kliyente up until makarating sila sa new continent. And there was this wholesome moment na kung saan ay sinurprise ng iba pang mga bodyguard at nitong si Prince Tyson, itong si Giuliano, kahit na hindi naman talaga niya actually birthday. Habang ine-explain dito ni Tyson na alam nila na hindi birthday ni Giuliano, kaya nga ito surprise, hindi niya ito inaasahan. Na dahilan naman kung bakit para bang unti-unti pang napapalapit ang loob ni Giuliano kay Prince Tyson. But switching of scenes na naman guys, makakarating naman tayo ngayon sa residence ng 7th Prince naman na si Lazarus. At makita natin dito na nag-explain itong si Rice sa kung ano nangyari habang iniimbestigahan at talagang tinatanong sila ni Kanjidol kung ano ang nag-take place para nga makakuha siya ng sapat na information. Napakalalim ng iniisip dito nitong si Kanjidol. Unang-una sa kanyang iniisip dito guys is that pwedeng isang diversion, isang distraction ang ginawang pagpapakamatay ni Shikaku dahil baka may mas malalim pang binabalak itong sila Hulkenberg. Most likely baka daw may binabalak na patayin itong si Lazarus nitong si Hulkenberg sa pamamagitan ng isang undercover agent
na magiging posible sa pamamagitan ng isang affiliated bodyguard sa second queen na si Dua Zul na nasa loob ngayon ng kanilang residence. There are 5 bodyguards pala dito na kasama sa mga affiliated na bodyguards ni Queen Dua Zul na nasa loob ng room 1007 maliban kay Satobi. Yun ay si Javietti, si Famur, si Rice, si Odessa at itong si Gadu. Pinilit na alalahanin itong si Kanjidol ang lahat ng mga pangyayari at sa kanyang memories, naalala niya na itong si Famur ay nasa harap ng kanyang visual field habang nangyari ang pagbaril nitong si Shikaku sa kanyang sarili. Si Javietti naman at si Rice ay parehong nasa living room habang si Odessa at si Gadu ay natutulog. Kaya ang pinaghihinalaan niya dito ay maaring si Odessa at si Gadu ang may ginagawa at may binabalak na masama. Hindi lang yon, itong si Maknae at itong si Scarlet ay parehong natutulog din daw ng mangyayaring insidente. Kaya naman naisip niya na pwedeng may ginawa si Gadu at si Odessa sa dalawang ito para hindi ito magmalay at para makatulog ito habang nangyayari ang binabalak na assassination. Pero ayon din dito kay Kanjidol, wala naman siyang napapansin sa mga taong yun na marurunong gumamit ng net. Pero hindi din naman siya ganun kasigurado dahil hindi naman kasing galing ni Furikov ang kanyang observation ability. Kaya hindi din niya masasabi na completely hindi talaga sila marunong gumamit ng net. Dahil kung magaling nga itong gumamit ng net, magagawa nilang makonsil yun. Magagawa nilang magpanggap. Kung tatanungin naman daw niya ang 4 na natutulog na yun, para bang sinabi niya na mismo ng harap-harapan na nag-iimbestiga siya. Kaya naman for now, ang natatanging best choice para sa kanya ay ang mag-intay. Nang dahil na rin sa kailangan talaga niya at napaka-desperado niya para makakuha ng impormasyon, inoferan niya ngayon itong si Basho na magtulungan sila para maghanap ng mga information kung sakaling merong mga perpetrators sa loob ng kanilang residence. Na sinagot naman itong si Basho na tulad daw ng iniisip siguro nitong si Kanjidol, pareho sila ng suspect na walang iba kung hindi ang natutulog na si Maknae at si Scarlet. Kaya naman daw for now, kailangang obserbahan nila ng maigi ang dalawang individuals na yon. Although sinabi daw ni Prince Luzurus na hindi na nila kailangang gawin yon dahil unang-una sa lahat, walang pakialam itong si Queen Dua Zul sa mga nangyayaring laban. Hindi siyang tipo ng isang reyna na makikipagpatayan para sa kapakanan ng kanyang anak. Kaya hindi na nila kailangang paghinalaan ng mga bodyguards na ipinadala ni Dua Zul. Pero sinabi din naman itong si Basho na kahit na ganun, hindi nila pwedeng i-deny at hindi nila pwedeng i-ignore ang danger na nadadala ng mga bodyguards na yon. Habang binibigyan pa ng diin na kahit na alam nila pareho na wala silang nasa-sense na marunong gumamit ng nen, most likely kapag merong magaling gumamit ng nen sa mga yon, magagawa nila yung makonsil. Magagawa nilang magpanggap na hindi sila marunong. Pero ang totoong tumatakbo talaga sa isip nitong si Basho ay hindi talaga itong si Luzurus ang tinatarget. Most likely daw, itong si Benjamin ang may binabalak na masama. Unang-una sa lahat, pwedeng maging isang diversion or isang distraction ang ginawang pagpapakamatay ni Shikaku para pagbintangan nila ay itong si Hulkenberg. Kahit ang katotohanan, ginawa lamang yun itong si Benjamin para i-frame up ang Ninth Prince. Hindi lang yun, pwede ding mataas daw ang tsansa na ang ginawang yun na pagpapakamatay ni Shikaku ay para mag-inflict ng isang curse. Dahil alam din pala nitong si Basho ang tungkol sa Nen after death or ang post-mortem Nen, na nagiging mas malakas daw ang Nen matapos mag-offer ng buhay o ng pagkamatay ng user nito. Na dahilan kung bakit naiisip nitong si Basho na pwedeng ang pagkamatay ni Shikaku ay magdudulot ng mas matinding damage pa sa magiging target nito. Although pwedeng hindi naman daw kay Luzurus, kung hindi sa 4th or sa 3rd Prince. Dahil kung i-utilize at iti-take advantage daw nitong sila Benjamin ang paggamit ng Nen after death or ng post-mortem Nen, hindi yun imposible. Dahil unang-una sa lahat, hindi naman daw titingnan ng mga royalties na ito o ng mga kandidato para sa trono na para bang ka-equal nila ang kanilang mga bodyguards. Surely, itatrato nito ang kanilang mga bodyguards ng para bang mga laruan, ng para bang mga pawns. Kaya hindi nila po problemahin kung kailangan nilang magsakripisyo ng isa sa mga ito para makapatay ng isang prince. At dito na nga nabanggit nitong si Basho ang tungkol sa curses. Na ayon daw dito kay Basho, ang isa sa mga condition or isa sa mga requirement para makapag-inflict ng curse ay ang pagpapakamatay or ang pagsusuicide ng isang user para makapag-iwan ng curse sa mga target nito. However, there is a contradiction guys. Dahil unang-una sa lahat, kung meron na daw bang Nen Beast ang isang prinsipe, paano pa daw ba ito mapoposes ng isang curse? Magiging posible ba yon? Pero dito ay nagkaroon ng switching of scenes guys at makakarating naman tayo ngayon sa residence ng second prince na si Camellia. At tulad nga ng binanggit kanina guys ni Basho, ang dahilan kung bakit hindi kasama sa mga naisip niyang target
ng curse ay hindi kasama ang second prince ay dahil itong si Camilla ay wala ngayon sa kanyang residence. Ang second prince ay ngayon nasa double VIP area na binabantayan and under surveillance tulad na lamang ng binanggit nitong sila Benjamin na mangyayari din kay Hulkenberg. At makikita natin dito guys na ang isa sa mga bodyguards nitong si Camilla ay may itinatagong picture nitong si Benjamin sa pocket ng kanyang uniform. At dito ay iniisip niya na ever since daw na ipanganak siya at malaman niya kung anong kanyang purpose, wala na siyang ibang iniisip at hindi siya makapaghintay na mamatay kasama si Benjamin para magsama sila sa afterlife. Nabanggit niya din dito na hanggang sa mamatay siya, hindi siya titigil na i-curse at isumpa ang first prince para makuha ng second prince na si Camilla ang trono at para siya ang maging susunod na hari ng Kakin Empire. At dito guys ay nai-reveal ang pangalan ng isa sa mga bodyguards na ito ni Camilla. Ito ay si Moswana, ang bodyguard ni Camilla na nakaatas na i-curse at isumpa ang first prince na si Benjamin. Ngayon maaaring nagtataka kayo guys kung ano ang curses na ito. But don't worry dahil here comes the explanation. Ayon dito guys, sa many ancient kingdoms, hindi lamang sa Kakin Empire kung hindi maging sa iba pang mga empires na pwedeng mga ibang nations bago mabuo ang Kakin Empire, ay merong isang tradisyon na tinatawag na afterlife companions. Ito'y ginagawa para samahan ng isang individual ang isang natalo or ang isang napatay na kandidato sa succession war. Therefore, mapipigilan nilang mag-turn ito into vengeful ghost o sa isang curse. Shoutouts dyan sa mga JJK fans guys. At dito din ay nabanggit na ang mga miyembro ng pinaka-lowest of the low na families ang pinipili na maging ang mga taong yon na sasama sa mga yumao o namatay na ng mga kandidato. Ang pinakamahirap na pamilya, ang pinaka hindi nabibigyan ng importansya at ang pinakawalang kuwenta ng mga pamilya ang ikino-consider na magke-carry out ng tradisyon na ito. Sila ang tinatawag na untouchables. Pero ever since daw na makilala at ma-meet nila si Prince Camilla, binago niya ang tradisyon na yon. Binago niya ang customs na yon. Binigyan niya ito ng sapat na responsibilidad at sapat na karapatan na on equal terms sa Royal Army ng Kakin Empire. Hindi lang niya ito binigyan ng trabaho at ng dahilan para mabuhay. Sa pamamagitan ng pagiging miyembro nga ng Armed Forces, binigyan niya pa ito ng choice na pwede silang maging tagapagbantay ng mga properties nitong si Camilla. Para nga naman hindi sila mabuhay para lamang mamatay, kundi para magkaroon ng sarili nilang purpose. Nang dahil dito tinanaw ng mga untouchables na isang napakalaking utang na loob ang bagay na ito kay Prince Camilla, kaya naman nakapag-desisyon sila na i-reinstate at ibalik ang tradisyon ng pagkakaroon ng afterlife companions. But now there is a huge difference sa pamamagitan ng pag-i-incorporate ng Nen abilities sa kanilang mga curse na gagawa nila ngayong maging isang napakalakas na curse assassins. Hindi lang nila kayang samahan at bantayan ng kanilang magiging partner na candidate sa afterlife, kung hindi makakapag-create sila ng isang napakalakas na curse na kayang mag-inflict ng damage kahit sa mga nabubuhay pang kandidato. Magagawa nila yung posible sa pamamagitan ng pagdadala palagi ng pangalan ng kanilang target, sa pagdala ng isang photograph or ng isang picture nito, isang peraso ng kanilang clothing or ng kahit na anong specimen ng target nila. Sa pamamagitan nun, by making it stay by their side every time at sa patuloy na pagka-curse at pagsusumpa sa mga target na yon, habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang sumpa na na-accumulate nila. Ayon din dito guys sa narrator, the closer they use the curse, magiging mas malakas yun. Meaning mas malapit, mas magiging mas intense ang effect ng curse na gagawin nila. At magagawa nilang ma-inflict ang curse na yon sa pamamagitan ng kanilang pagkamatay, ng pag-commit nila ng suicide at the presence ng kanilang target. Na nangangahulugan lang guys na tama at alam talaga nitong si Basho ang tungkol sa curses. Baka nanggaling itong si Basho guys sa Jujutsu Tech. Pero dito guys, makikita natin na ang natitira pang 9 na mga prince ay lahat may nakadesignate na untouchable or cursed assassin para isumpa sila. Na itong si Gidal para sa 5th prince, si Hignori para sa 4th prince, si Bucket para sa 3rd prince, si Kako para sa 9th prince, si Lisam Zeta para sa 7th prince, si Burvenia para sa 6th prince, at ito namang si Talier para naman sa 13th prince, si Mesushi para sa 11th prince, at si Mosbe para naman sa 10th prince. Na nagpapakita lamang dito guys na hindi lamang talaga si Benjamin ang perfectly prepared para sa succession war. Napakatindi din talaga ng ginawang preparasyon nitong si Camilla. Ayon sa mga bodyguards nitong si Camilla,
hindi nila alam kung saan nanggaling itong si Shikaku. Pero perfectly and sure na sure sila na hindi ito kasama sa mga untouchables. Pero pagdating naman sa mga bodyguards ni Hulkenberg, hindi sila makakasigurado dahil hindi daw alam nitong mga to kung saang nationality nang galing ang mga bodyguard nitong si Hulkenberg. Nangangalat daw yun kung saan sila nanggaling at hindi sila lahat nanggaling sa Kakin Empire. Kaya naman hindi daw dapat sila magulat kung sakaling merong iilan sa mga miyembro ng bodyguard ni Hulkenberg na kaya ding mag-curse. Ayon dito sa kanilang captain na itong si Sarahel, kapag daw may nangyari dito kay Camilla, sisiguraduhin daw ng iba pang mga miyembrong ito ng kanilang bodyguard squad na gagawin nila ang kanilang makakaya, na ibibigay nila ang kanilang sariling buhay para lamang ma-exorcise ang kung anumang curse na pwedeng kumapit kay Camilla. Dahil as you can see guys, ang iba pang mga bodyguard ni Camilla na meron ding designated pa ng mga prince na patay na, ibig sabihin hindi na nila makakurse ang mga prince na yon, kailangan na nilang humanap ng iba pang purpose. At yun ay ang magsilbing mga exorciser kung sakaling magkaroon ng curse na kakapit kay Camilla. At ang mga individuals na yon ay itong si Nukumukon, ang dapat magka-curse sana kay Sale-Sale, itong si Kavik na dapat magka-curse sana kay Momose, at itong si Umanma naman na ang nakadesignate talaga dapat na kanilang exorciser. Idinagdag pa dito nitong si Sarahel na although ang kanilang usual purpose nga ay ang samahan ang mga namatay na kandidato para hindi ito mag-turn into vengeful spirits, hindi nila pwedeng sayangin ang kanilang manpower. Kailangan nilang tulungan na manatiling buhay at suportahan itong si Prince Camilla hanggang makuha niya ang kanyang trono. At dito na nga na-reveal ang kanilang ability na ang Dust in the Wind, Hellfruit. Sa pamamagitan ng ability na ito, sa pagdadala ng picture ng kanilang target, araw-araw hanggang sa dumating sa punto na gagawin na nila ang kanilang curse, kailangang dala din nila palagi ang kanilang dagger. Kapag gagawin na nila ang curse na yon, kailangan nilang sunugin ang picture or ang photograph ng kanilang target sa presence nito at kainin ang abo mula sa sinunog nilang picture na yon habang nagpapakamatay. At magde-differ ang kanilang damage ang magagawa nilang curse depending sa layo nila mula sa target. Meaning the closer, the better, the stronger. Sa pamamagitan daw ng curse na ito ay made-deprive ang kanilang target ng aura. Meaning, mahihirapan silang gumamit ng NEN. And in most cases daw, ang pinakamalalakas na mga curse na na-i-inflict ng mga cursed assassins na ito ay nakakapag-force sa mga target nito na makapag-enter ng Zetsu. Meaning completely, napaka-vulnerable nila sa curse. Kaya naman within a few hours, mapapatay sila ng curse na yun. Na nagpapakita lang guys ng kung gaano talaga kadelikado, kung gaano kalakas at kung gaano ka-OP ang army na ito ni Prince Camilla. However, dito ay naisip ng kanilang captain na itong si Sarahel na napakataas din ng risk of failure nila. Dahil unang-una sa lahat, hindi nila ganun kadaling mapapatay ang mga higher ranking prince, not to mention ang lahat nga ng mga kandidato. Ang lahat ng mga prince ay merong kani-kanilang sariling mga Nen Beast at hindi nila alam kung magiging epektibo ba ang curse na gagawin nila sa presensya ng mga Nen Beast na yon. Pero naisip din itong si Sarahel na merong mataas din na tsansa na merong isang Nen Exorcist sa loob ng mga hunter na magsisilbing isang napakalaking counter para sa kanila. Dahil kung may isang Nen Exorcist nga sa loob ng mga hunters, mawawalan ng kwenta ang kanilang mga curses. Kaya ayon dito kay Sarahel, kung mayroon man silang tatargetin, hindi nila yun papatayin agad. By that way, magkakaroon ng tsansa ang Nen Exorcist na lumabas at tulungan na alisin ang curse at sa pagkakataong yun, papatay nila ang Nen Exorcist, therefore making no other counters sa kanilang gagawing cursed assassinations. And siya nga pala guys, parang hindi ko nabanggit kanina, itong si Sarahel na ang captain ng bodyguard squad nitong si Camilla ay ang kinakurse naman ay ang pinakabatang prinsipe na si Wobble. Ayon dito kay Sarahel, since napakabata pa nga ni Prince Wobble, wala pa siyang sapat na oras na na-accumulate na curse para patayin instantly itong si Wobble. Dahil alam naman natin guys na nagte-take time nga sila para ipunin ang sumpa. And since isang sanggol pa lang si Wobble, hindi pa sapat ang na-accumulate niyang sumpa para patayin ang prinsipe. Kaya naman tinawag na nitong si Sarahel si Major Domo, ang isa sa mga servant ni Prince Benjamin na alam naman natin na hindi isang normal na servant. Ito ay ang nagsisilbing parabang elder nila. Tinanong dito ni Sarahel kung sino daw ba ang pwede niyang gamitin, kung ano ang dapat nilang gawing desisyon para mapatay ang mga target. Na sinagot naman nitong si Domo na kung manggagaling sila sa posisyon nilang ito sa double VIP area, magte-take ito ng 3 months para mapatay nilang target. Napakatagal dun guys. At that point, at that time, nasa loob na sila ng New Continent.
Kaya naman idinagdag ni Domo sa kanyang suggestions na kung gagawin nila ang pag-inflict ng curse sa kanilang residents, magte-take ito ng 2 weeks para mapatay ang kanilang mga target. Pero kung si Mosby daw ang gagawa nun, magte-take lamang yun ng 10 days. Pero may dumating na report mula sa isa sa mga bodyguard nitong si Camellia habang sinasabing ang 10th at ang 11th prince daw ay nananatili din ngayon sa isang surveillance na ngayon ay hinahawakan sila ng independent judiciary branch, meaning mas malayo pa ito ngayon guys kumpara sa iba pang mga prinsipe, kaya they are out of the option, meaning itong si Talier lang ang magamit nila ngayon. Itong si Talier na ang target ay ang 13th prince na itong si Mariam, na dito'y naisip na nga nitong si Sarhel na since walang ibang choice, yun ang gagawin nila, magte-take sila ng 2 weeks para patayin ang 13th prince. Pero nilinaw ulit nitong si Domo sa kanyang mga bagay-bagay habang sinasabi na that is in the case na defenseless ang kanyang target. Meaning kapag hindi ito marunong gumamit ng NEN, kapag wala itong kahit na anong defensive mechanisms kontra sa curses. Pero ngayon nga, meron silang alam na merong mga NEN beast ang mga kandidato, that is most likely not going to be effective. Dahil knowing na ang mga abilities nga daw na yon na ibinigay mismo ng ginagawang tradisyon sa mga kandidato para sa trono, malakas ang mga NEN beast na yon. At sa pamamagitan lamang ng pagtitig nito sa mga target na gumagamit ng curse, magagawa ng manalify at mapawalang kwenta ang kanilang gagawing curse. Kaya naman ang natatanging choice nila para maging effective as untouchables, as cursed assassins, ay dapat silang magkaroon ng napakalakas na willpower, napakatinding determination at tapang para gawin at i-inflict ang curse at point blank range. Dahil magiging mas effective, mas malakas nga ito kapag ginawa nila ito ng mas malapit. Dahil kung hindi daw nila tatapangan at gagawin yon ng ganun kalapit, the chance of success is very low. Na dahilan kung bakit napaisip itong si Sarhel kung dapat pa ba niyang gawin yon, kung dapat niyang isakripisyo ang buhay nitong si Talier ngayong wala nga silang kasiguraduhan na magagawa nilang mapatay ang kanilang target. At dito ay naka-reach na siya ng conclusion na ang dapat niyang gawin ay siya mismo ang mag-inflict ng curse sa pinakabatang prinsipe, knowing na hindi pa nga nagmamanifest at nag-a-appear ang NEN beast nito. Pero magiging epektibo lang nga yun kung gagawin niya yon at point blank range sa mismong presensya nitong si Prince Wobble. Kaya naman naisip nitong si Sarhel na siya ang mag-a-attend sa susunod na gagawing NEN class nitong si Kurapika. Although hindi daw pumayag itong si Prince Camellia na mag-attend sila sa ginagawang NEN lessons ni Kurapika, kapag in-explain niya naman kung anong rason kung bakit gagawin niya yon, most likely papayag naman daw itong si Camellia. At dahil lang nga sa ginawa nitong si Kurapika na ina-awaken niya ang NEN ability ng iba pang mga bodyguards, most likely din daw ay magpapatuloy pa ang mga lesson even after the 2-week limit na ibinigay niya. Sinabi pa nga dito ni Domo at binigyan pa siya ng tip na huwag niyang ipapahalata ang kanyang malis, ang kanyang bloodlust, dahil baka mapansin agad yun ng iba pang mga bodyguards. Na sinagot naman ni Sarhel na minaster niya na yun. Alam niya na kung paano i-manipulate ang kanyang emosyon habang binibigyan siya ng isang napaka-genuine na ngiti nitong si Domo na parang bang nagpapaalam na ito sa kanya. Dahil kung magiging successful ang gagawin na misyon nitong si Sarhel, hindi na siya makakabalik dahil kakailanganin niyang mamatay on the spot. But switching of scenes guys, at this point, lahat na ng mga tinuturuan ng mga bodyguards ni Kurapika ay na-awaken na niya na ng NEN. Meaning lahat na sila marunong gumamit ng NEN, lahat na sila merong additional na power up sa kanilang arsenal. Na dahilan kung bakit ine-explain ng bodyguard nitong si Zhang Li na oo, totoo ang sinasabi ni Kurapika, and the moment na ma-receive daw niya ang pagkakaroon ng NEN ability ay nagawa niyang makita in a different perspective ang buong mundo. Tumaas at na-maximize daw ang kanyang physical aspect at hindi lang yon, nakikita na rin niya ngayon ang NEN beast ng prinsipe. At nabanggit niya pa at na-describe ang NEN beast ni Prince Zhang Li na ito daw ay napaka-awe-inspiring. Natuwa naman itong si Zhang Li dito sa kanyang bodyguard na dahilan kung bakit binigyan niya ito ng isa sa mga coin na nanggagaling nga sa bibig ng kanyang sariling NEN beast. Habang sinasabi na ito daw ang reward, ito ang ibibigay niya sa bawat isa sa kanyang mga bodyguard na makakakomplete ng achievement. Habang idinadagdag pa na ito ang pinakaunang coin na ibinigay niya sa kanyang mga bodyguard. Na dahilan kung bakit na-appreciate naman ito ng sobra ng bodyguard na binigyan niya nito. Pero ang katotohanan pala guys, hindi yun ang pinakaunang coin na nakuha mula sa NEN beast ni Zhang Li. Dahil ang pinakaunang coin nga na nailuwa ng NEN beast niya ay nakuha ng bodyguard na nanggaling kay Benjamin. Na for an unknown reason guys, nagkakaroon ng panibagong numero sa coin na ito na hawak ng bodyguard ni Benjamin.
However, kailangan na nating antayin ang susunod na chapter guys. Ang susunod na video para malaman natin ang susunod na kabanata. Para ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video na yun, siguraduhin nyo lang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo na din ang bell button. Para hindi nyo na kailangang palaging mag-check ng channel, automatic lalabas na yan sa notification bar nyo. Also guys, meron nga pala tayong official Facebook page, kaya i-like at i-follow nyo na ang Facebook page natin na yun para hindi na kayo mahuli sa mga announcement tungkol sa Hunter x Hunter series at sa ating channel. Shoutouts nga din pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous Hunter x Hunter video natin. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.